Another day, another dogs caring tip na naman tayo guys. At ngayon ngang video ay magpapaanak na naman tayo. Another puyatan na naman ang gagawin natin. At ang papainakin nga natin ngayon walang iba kundi ang alaga kong si Marie. Hello everyone guys, so ako nga pala si John at ito yung mga alaga nating mga pango. At dahil nga guys na malapit na rin mga anak to si Marie, sinama ko na rin sa paliligo si Trixie at yung pang mga alaga kong aso. Ganito kasi yung ginagawa ko kapag malapit na mga anak yung alaga kong buntis na aso, talagang hinahanda ko na. At dito nga guys sa video kung nakikita nyo habang binoblower ko siya, talaga namang napakalaki na ng tiyan ni Marie. Isa rin talaga sa tinitignan ko kapag malapit ng mga anak yung alaga nating aso. Syempre maliban sa temperature at saka sa pagbibilang natin ng 60 days, tinitignan ko rin yung tiyan niya. Kapag yung tiyan ng alaga yung buntis na aso ay talaga namang sobrang laki na, bilugan na at saka matigas na, possible magli-labor na yan. At hindi nga ako nagkamali guys kasi kinabukasan ay ito na ang nangyari. At pag uwi ko nga galing ng tindahan mga kapango, ayan kumain muna ako, tas nilinis ko lang yung kulungan nila. Tas pag check ko sa kanya na mga alas 11 na ng gabi, nagkakalkal na siya. Ang bilis talaga ng pangyayari guys kasi nanganak siya. Nung una hindi ko na-videohan din, pati pangalawa pangatlo. Paano yung una, nakita ko na lang nakalabas sa kanya pero nakabalot pa to ng placenta. Tapos nung binuksan ko wala na rin talagang buhay, kaya binantayan ko na yung pangalawa, pangatlong anak niya. At yung pang-apat nga guys, nag-video na ako at kung nakita nyo, may lumabas kay Marina, nakabalot pala ng placenta pero si Marie, wala siyang pakialam, hindi man lang niya sinilip kung papi niya ba yung lumabas na yun at hindi niya talaga binutas. Ako na talaga yung kumuha, tapos chinek ko rin talaga, buti na lang talaga ay humihinga pa itong mga papis niya. At alam nyo ba guys, lahat ng papis na lumabas kay Marie, lahat yan. Nung lumabas, nakabalot pa talaga ng placenta. So ganito guys, kailangan mabuksan nyo agad to kasi masasubokate yung mga papis sa loob kapag hindi nyo agad nabuksan. Kaya ganun din ang nangyari sa unang papi niya na hindi ko agad nabuksan. And then the rest, sa awa ng Diyos, naagapan ko at nabuksan ko. Lahat sila papaano talagang nabuhay. Buti na lang din talaga meron tayong suction na ginagamit katulad yan guys, yung nakikita nyo sa video. Napaka-importante niyan pag magpapaanak kayo ng aso or kasi yan yung tumutulong para makuha yung mga excess water. Kaya dapat yan talaga yung bibili nyo at ihanda nyo unang-una. At meron niya akong dalawang klaseng suction na ginagamit guys. Ito at saka yung mas mahaba katulad nito. Pero sa adjust ko guys, mas maganda gamitin tong mahaba kasi talagang nakukuha niya yung mga tubig sa loob. Pati yung kasyang-kasya sa isalpak sa bibig kasi yung isa medyo mataba siya. Pero ang maganda sa isa guys, nakikita mo kung gaano kadaming fluid yung lumalabas sa ilong at talaga sobrang dami. So kailangan talaga paglabas ng papi at nakabalot pa ng placenta, buksan nyo agad kasi yung mga tubig, yung fluid pumapasok sa loob ng bibig at saka sa ilong, kaya sila namamatay. At dito nga guys, dali-dali na rin talaga ako kasi feeling ko may lumabas na naman na isang papi. Dito pala kay Marie, talagang sobrang bilis niya lang din mga anak. At dito nga guys, so kung nakita nyo, walang keme-keme, talagang hindi na ako nag-gloves or wala nang anything. Basta ang alam ko, magupit ko na lang yung pusod tapos makita kong humihinga ng maayos. So dito nga pala guys, hindi ko na ginamitan to ng sinulid. Ang ginawa ko, finish ko na lang yung ibang mga laman sa loob. Tsaka ako kinat yung pusod niya. At least 1 inch yung haba ng pusod niya. So kailangan talaga alam nyo yung procedure para hindi kayo malito. So dito nga guys, habang naglilinis pa ako dito, ito pa lang si Marie, ayun may dinidilaan na sa likod. At talaga nang minadali ko na lang din talaga to. Alam niyo naman guys, kailangan mabilis din talaga ako dapat kumilos kasi mag-isa lang din talaga ako nagpapaanak dito sa mga alaga kong aso. At kung nakikita nyo dito sa gilid ko, nandyan si Trixie, ayan o, nanonood lang sa ginagawa ko. Diyan ko muna sila nilagay pansamantala. At di pa nga ako tapos dito magpunas at maglinis dito sa isang papi niya. Kita nyo naman may dinidila-dilaan na siya. At ayun na nga, meron na nga rin talagang lumabas. Kaya ang ginawa ko, hiniwalay ko muna tong papi niya. Ang maganda dito kay Marie, hindi niya naman dinadaganan yung mga papis niya. At buti nga dito yung isa, habang nililinis ko to, medyo dinidila-dilaan niya na rin yung lumabas yata.
After nga ako makalimang papi na lumabas, nilinis ko na tong pinag-anakan. So nagmap na rin ako dito, inayos ko na. Tapos tatanggalin ko rin yung karton na yan, papalitan natin ng potty pad. Mas maganda kasi pag potty pad, mas mabilis at saka hindi ko na kailangan gumamit ng basahan. Kasi pag basahan yung gagamitin ko guys, sobrang hirap maglaba, matagal din matuyo. At buti nga lang si Marie, nanganak siya ng alas 11 yata, tapos natapos kami ng alas 2 ng madaling araw. Sobrang bilis lang talaga niya mga anak. Yung interval ng paglabas ng papi halos magkakasunod pa, at dito nga kinakapa ko rin yung tiyan niya, baka meron pang natira. At hindi nga ako nagkamali kasi mga anak pa siya ng isa pang papi. Ako talaga mga kapango, sinisipagan ko talaga yung pagpapump na yan. Talagang sinisimot ko yung tubig sa ilong. Kasi guys, may mga tendency ganyan na akala mo okay na nakuha mo na, pero nahihirapan pang huminga. Tapos ang mangyayari, pag sinalo mo na sa mga malalakas, siya yung pinakamahina. Tapos ang mangyayari, madadaganan pa. Ang ending, wala, deads din. Sayang yung papi. Kaya make sure na nauubos nyo yung bara sa ilong niya. Kasi maririnig nyo naman kung may humahalak-halak pa sa papi. Pag okay na guys, pag sa tingin nyo nakakahinga na, wala na kayo naririnig dyan, pwede na siyang isama sa mga puppies niya. So yung aking si Marie, nanganak siya ng 6.
kasamaang palad namatay yung unang puppy niya. Alam niyo yung unang puppy niya kulay chocolate brown talaga. So ang kulay ng puppy niya ngayon is dalawang black, dalawang white na may black, tapos dalawang chocolate sana, kaso yung isa namatay. After mga anak ni Marie, ayan, so kailangan ko nalinisin yan, imap yung sahig, ayusin yung kanilang lugar. So yung dalawa sila, Trixie guys, yung mga puppy ni Trixie nasa kabilang side, pero hinihintay ko lang dumating yung fence, bali ilalagay ko rin sila sa fence. So ito guys, importante na linisin nyo parate or mag-map kayo, mag-disinfect kayo parate kapag meron kayong newborn puppy. So ito nga pala yung mga puppy ng ating mga pango ngayon, o diba? Maliliit siya para mga daga. So hanggang dito na lang guys, kung napadaan kayo dito at umabot kayo rito, maraming salamat po, at sana suportahan nyo tong aking YouTube channel. Please subscribe at huwag niyong kalimutan na syempre i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito po sa aking YouTube channel. After natin magpaanak guys, hindi pa dito natatapos yung duty natin as a lolo, as a for parents. Kasi every 2 hours, kailangan ko siyang i-check, kailangan kong i-check kung napapadedi ba, at saka baka maipit ni Mami Dog. Buhay nga siya nung pinanganak, baka madeds naman sila pag naipit, o diba sayang din, ang hirap-hirap kaya at ang hirap-hirap magpuyat. At ito guys kapag bagong panganak si Mami Dog, syempre kailangan magbigay tayo ng supplement para sa kanya. Ano nga ba yung ibibigay natin? Syempre yung calcium, para hindi bumagsak yung kanyang calcium sa katawan, kasi marami siyang pinapadede, lalo na kapag 5, mabilis lang niya bumagsak yung calcium niya. So bigyan natin siya ng Nutrical 2 times a day. Tapos para mas sagana sa milk, ano ba pwedeng ibigay natin? So kailangan natin mag-Enmilac. Kung wala kayong mabila ng Enmilac, kasi ito sa totoo lang guys, out of stock ang Enmilac ngayon. Ang dami ko nang hinanapan, wala akong makita o mabila ng Enmilac. So ginamit ko yung Oasis na pang supplement. So maganda rin siya. Pwede rin kayo magbigay ng binibigay kong calcium na to guys. Brownie yata yung brand niya na calcium with goat milk. Available yan sa TikTok guys. Tayo lang nakakaalam yan. Maganda rin yan para sa mga nagpapadeding mga mommy dog. Actually, mas gusto nila tong tablet na to na calcium kumpara sa may syrup. Pero nagbibigay pa rin talaga ako ng syrup. Kung nakikita nyo to si Mami Trixie, sobrang hyper din ito. At sobrang tapang na rin niya. Alam nyo ba guys, may pumasok dito sa amin, yung kasama ni Maglaba, hinabhab ni Trixie. Ayan, hinabhab niya. Kasi bawal may pumapasok dito sa amin. Pero, itong mga alaga ko guys, updated naman po yan ng vaccine. So may mga vaccine yan sila na anti-rabies. Yung last na pa-vaccine ko nung 2025, may mga barangay na nag-iikot. So yun lang guys, thank you for watching.